Ngayong araw po ay may gagawin tayong printer. Ito po ay dot matrix. Karaniwan lang po itong ginagamit sa mga office. Ang brand po nito ay Epson. LQ590 po ang model. Ang problema po nitong printer po nito is hindi po umiikot itong sa ribbon niya. So dapat po kasi umiikot yan. Kapag ginagamit yan, gumagalaw yung printer head yan, nagpiprint siya, dapat tuloy-tuloy po rin yung ikot niyang ribbon na yan. Yan, ito po dapat umiikot to. So halimbawa, kapag nagpiprint, so dapat tatakbo yung ribbon na yan. Yan, tuloy-tuloy po yung ikot niyan. Ito, kaso problema po ito hindi umiikot. So yun po yung ating gagawin sa printer na to. Yan, dapat ganyan po yan, tuloy-tuloy ang ikot. So tanggalin po muna natin yung ribbon nya. Check po natin kung anong dahilan ng ito po yun, dapat po ganyan ang mangyayari dyan. Tuloy-tuloy po yung ikot nya habang nagpiprint ng ganyan, gumagalaw po yan. And kita nyo po hindi umiikot yung guide nung ribbon nya. Ito po yung nagdadala sa ribbon. So problema nito malamang yung gear nito sa ilalim may problema. Ito po nakikita nyo po kasi yan po, connect po yan. Yung gear po na sa ibabaw na yon, diretso sa ilalim, umiikot yon hanggang dito sa malaking gear po dito sa ilalim na to. Makakunik po ito. So ito hindi umiikot. So maaring pwede pong basag yung gear nito or meron nakabara. So ngayon kailangan po natin siyang baklasin para makita natin. Ito po yung isang screw nya sa likod. Then tanggalin mo natin po itong sa gilid. Then ito po yung bali tatlo lang po screw nito sa ibabaw, isa dun sa likod. Then ito po yung dalawa sa harap. Tanggalin po muna natin. Yan, isa, dalawa, yan, tatlo lang po yan. Then ito pong panel, yung pagtanggal po nito is pwede nyo pong sungkitin ng daliri sa ilalim. Ito para matanggal nyo po yung panel nya. Tanggalin lang po natin yung ribbon. So yun, ito po yung panel. Okay. Then tanggalin natin yung cover sa ibabaw. Ito na po yan. Sa mga same problem na printer, ito po pwede nyo pong sundan. Ito po naman yung screw nya sa gilid. Yan, sa dalawa. Bali apat po yan. Ito, and yung nasa harap. Ayan, lahat po ng screw na yan is nakikita nyo. Tanggalin lang po natin yan. So hindi ko na papakita kung paano tanggalin. Madali naman na po yan. So ito na po yung lahat ng screw na nasa ibabaw. So wala na pong screw yan. Tanggal ko na po lahat sa gilid. Yan. Ito po. Then tanggalin po natin ito nasa harap na to. Ito po yung para sa cover nya. Ito lang po yung sa likod. Cover po na siya ng board and power supply. Ayan po. Bali, ikot ko lang po para makita po natin yung tatanggalin natin dito sa board nya. Kasi marami po dito yung mga cables. Dito po lahat yan. Yung flex. Saka yung cable na connected sa panel. Ito po yung flex dyan, yung cable sa board. Ito po. Yan. So hindi naman po kayo malilito dito kung paano tanggalin at paano ibalik kasi may color code naman po siya. Black, ayan po. Yellow, blue. Hindi po pwede magpalit kasi para sama po yung butas ng pin niya. Kung ilan po yung pin, dalawa, hindi po yung pagpapasukan niya. Ito po, kagaya po dito, dalawang pin,
Yan po siya sa dalawa. Dalawang white po ito, yung isa 3 pins, yung isa 2 pins. Hindi po kayo malilito. Yan po. May mga color code naman po siya. Ito po yung flex. Para po ito sa printer head. And yung isa sa panel po, yung isang nandun sa may kanan. Ito po, bali 3 po ito. Ganun lang po pagtanggal. Hilahin nyo lang po pataas. Medyo ingatan lang po kasi yung flex medyo maselan po yan pagka na-damage yung pinakaano niya. Ayun po, iangat nyo lang. Ayun yun. Tanggal na po yan. So, ayusin lang po muna natin ang pagkakalagay. Tanggalin ko lang po yung pinaka sa ilalim niya, mainboard and power supply. So, wala naman po tayong i-check dyan. Goods naman po yan. May power. Yun lang po yung ating ayusin dyan yung gear. Tingnan natin kung ano naging problema po nito. Kung may basag po ba sa ilalim or may nakasingit na kung ano-anong dumi. Kaya hindi siya umiikot. Ayan po, kikita nyo, hindi siya umiikot. Matigas po. Dapat po umiikot yan pagka gumagalaw po yan. So, yun, dito po natin yan tatanggalin sa gilid. So, yan po yung screw, tornilyo. Ito po yung para sa sensor. Connected po yan dyan sa board din po yan. So, tatanggalin rin po muna natin lahat yan. Unahin lang po natin itong sa pag-adjust ng ito po yung sa dark and light para mapalinaw yung pag-print. Yan po yung adjustan nya. Pag malabo na, po i-adjust. Tanggalin po muna natin ito. Dito lang po tayo mag-focus sa gilid po na to. Dahil dito po tayo mag-aayos. Nandito po yung gear na ating isi-check. Tanggalin po natin lahat na. Ito po yung sa sensor nya. Para dun sa adjustan. Tanggalin po muna natin lahat ng screw. Tapos sa ibabaw, meron po dyan. Lahat po ng mga anong screw tatanggalin po natin para baklas po natin ng maayos. Yan po sa gilid itong screw na to. Yan, pinakalak po yan. Ito po. Ito po, ano po na to, yan. Ito po yung pinaka, ng gear nya. Nag-handle. So, yan. Screw na yan. Yan po yung, para ma-fix po yung lagayan ng gear nya, yung pinaka-plastic. Kaya meron pong screw yan dyan. Ito po, yan. Kung makikita nyo, yung black po na yan. Isang buo po yan. Kaya may screw siya dyan para hindi gumagalaw. And then sa ilalim, meron po rin po ito ditong screw. Tanggalin din po natin ito. Yan. Cover naman po ito sa ilalim nung, kung makikita nyo po, nandyan po yung gear. Isang mahaba, ayun po, yung kulay puti po na yon. Ayun po, yan. Pinaka-screw po yan dyan. Nakakapit din po yan sa ibabaw. Yan po, dyan. Po. Kasi itong buo po na to, yan po yung babaklasin natin, tatanggalin natin para makita po natin yung loob nung laman nung plastic na block na yan. Nandun po sa loob yung gear. Yan po. Ito po yung sensor. So tatanggalin po muna natin ito. Yan. Para hindi po makasagabal, baka posibleng maputol pa po ito. Kaya kailangan po muna natin siyang tanggalin. Okay. Ito po, tanggalin po muna natin yan. Okay. Ito, then ito pong sa ilalim po na to, ito. Yan. Ito pong black po na ito. Para matanggal po ito is iikot nyo lang po yan. Yan.
Kasi yung design po nung plastic niyan, yung pinaka mahaba po yan sa loob, yan lang po yung naglalak sa kanya, plastic po niyan. So ganun lang po gagawin nyo. Ganun din po dito sa white po na ito. Press lang nyo po yan, ganyan lang po gagawin nyo para matanggal. Yan, isa pong screw dito para tuluyan na pong kumawang yung pinakalagayan ng gear. Yan po. Ito pong lock po na ito, ito pong bakal na po ito, iangat lang nyo po ito para matanggal. Iniangat lang po yan. So madali naman po siyang tanggalin. Ito po, yan po yung nagko-control dun sa ano para hindi gumalaw-galaw. Ito po, yan. Angat nyo lang po yan pataas. Okay po, tanggal na po. Kita nyo. Tapos saka natin hugutin dito sa labas. Okay, yan po yun. Then pwede na po natin yung tanggalin after natin matanggal po itong screw na isa sa ilalim. Okay, yan po. So madali lang din naman pong tanggalin to kasi yung design po niya is hindi nyo po basta-basta mapapasok yan kung mali. So talagang saktuhan lang siya talaga. Ayun, natanggal na po natin. Yan po. Okay, dali lang diyan po ibalik yun. Ito po yung gear, kung makikita nyo, yan po. Kung makikita po natin dito kung anong dahilan po nito bakit hindi umiikot. Ayun, so nakita na po natin, positive nga, may mga nakakalang, may mga bara-bara, mga dumi, ano po ba to, parang buhok po eh. Kaya hindi umiikot yung gear niya kasi hindi siya makaikot dahil yung ngipin po ng gear hindi na siya tumatama dahil sa may nakasabit. Yan, makapal na. Kita nyo yung kulay itim na yan. Yan po, yan. So ito po, buhok po ito. Napakaraming buhok po na na-stuck na sa loob. Kaya hindi po umiikot. Yan. Okay. Yan po yung tatanggalin natin. Tanggalin natin pong isa-isa. Kung makikita po natin, wala nang pong basag. Oh. Napakaganda pa po. So yun lang po talaga yung dahilan kung bakit hindi umiikot. Ito po, yan. Napakakapal po singit po niyan. Buhok. Naipon po na buhok. Napakaraming buhok po niya nakalagay. Meron pa po sa ilalim. Ito po sa ilalim ng white na gear. So pag binalik po natin yan, so dapat umiikot na po yan dahil nagko-connect na po yung nang maayos yung mga gear. Ayan po, madami pong buhok. Pakarami po nito. So, tanggalin po natin lahat para makita po natin baka sa ilalim marami pa rin. Ito po, yan. Napakarami po dito sa ilalim. So, linisin lang po natin. Tapos mamaya, lagyan na lang po natin ng oil para maganda po yung ikot. Ito po, napakakapal pa rin po nito nasa ilalim na buhok. So, yan, oh. Parang kasing, napakakapal po. Kaya hindi talaga makaikot. Ito pa, meron pa po sa ilalim. Kadami pong buhok na na-stuck. Yun po yung dahilan kung bakit hindi umiikot. Yun po, pakakapal. So, mahirap po kung halimbawa hayaan po natin ganito. So, mangyayari, may sira po yung ribbon. Palit kayo ng palit ng ribbon. Yan. Dapat tuloy-tuloy po yung ikot ng ribbon habang nagpiprint. Ayun po, meron pa rin po dito sa ilalim. Napakadami po. Dito sa isang maliit na gear, makapal po yung na-stuck na buhok. Ayan po. Nakita niyo po, napakakapal, oh. Napakadami. Ayan. Nakita, nakuha natin. Ayan
po talaga yung hindi makaikot ang gear ng printer. Ayan. So pag natanggal na po natin yan, ibalik natin na maayos. So okay na po. Nagiging normal na po ang pag-ikot ng ribbon. Ito meron pa rin po dito sa ilalim. Stuck na mga buhok. Madami po. Ito po. Mahirap talaga, hindi talaga makakaikot. Ayan. So linisin lang po natin ito. Ayusin natin. Lahat ng mga dumi-dumi, tanggalin natin. Tapos mamaya lalagyan po natin ng oil. Para lumanda po ang ikot. Linisin lang natin. Tapos ibalik na lang po natin. So ngayon, dapat po umiikot na po yan. Pag, ayun po, kita nyo. Umiikot na po. Diba? Napakaayos nito. Kaya pag umikot to, dapat lahat yan kasama sa pag-ikot. Yan. Pag gumalaw po yung printer head nya. So yun, inisin lang natin, ayusin lang natin, itama lang natin. Align lahat ng gear bago po natin ibalik. So yun, sa mga may printer po dyan na dot matrix, may ganitong problema or meron po kayong mga nagpapagawa sa inyo, pwede nyo po sundan ito. So lagyan lang po natin ng oil para madulas. Ayan. So yun, nalagyan natin ng oil. Malaking tulong po yung oil dito dahil siyempre siya po yung nagpapaganda ng ikot ng gear. So yun, ibalik na lang po natin ng maayos. So yun, kita nyo po umiikot na pag gumalaw itong printer head. Balik na lang po natin ulit. Ayusin natin lahat. So hindi ko na siya ipapakita ng kung paano ibalik ng maayos. Ipo-forward ko na lang po kasi same lang din naman po kung paano natin tinanggal. Ganun din po natin ibabalik. Okay, na ibalik na po natin lahat. And ito, cover lang po muna, hindi ko ibabalik. So para mapag-test po tayo, lagyan po muna natin ng ribbon. Pwede na po tayo mag-test dito. Test print po tayo para makita natin okay na po yung gear nya, umiikot na yung ribbon. So try po tayo. Ito. Ayan po, nakikita nyo, ginagalaw ko yung printer head, umiikot na siya. Okay, sumasabay na po yung ikot sa galaw ng printer head. So open natin. Test print tayo. Try natin. Okay, ayan po, kinain yung papel. Test print tayo. Ito. Ayun. Ito po, makikita tayo, nagpiprint na po siya and umiikot na yung gear nya. Umiikot na kapag gumagalaw yung printer head. Bilis po ng print. Goods na po ito. Ito. So sa ibang problema pa nito, meron pong diferensya na rin po ang printer head nito. Medyo may tama na po. Kung makikita nyo yung print out, palitin na rin printer head. So, sa pagpapalit naman ng printer head is madali naman na po yun. Place na ng printer head. So yun, para ma-check natin yung printer head, mapakita ko rin sa inyo kung anong problema, anong itsura ng printer head kapag may damage na. So ito po yung printer head nya, tanggalin lang po natin. Kita po natin. Ito po, pag ganito is hindi na nare-repair. Talagang palit na.
buo. Makita po natin yung pin ng printer head. Medyo, ayan po yung pinakatama ng printer head nya, yung mga bungi. So tumatama yan dito sa printer head nya. Mayroon na rin po itong bungi, yung pins nya. Ito po. So yun, ayusin na lang po natin. Yun na lang po ang problema niya. So ito dito sa adjustment po na ito ng sa dark nya ng printout, pagka bagong palit lang po ang ribbon is dito lang po muna siya. Yan. Lalo na kung printer head nyo is bago, dapat ganyan na po. Habang tumatagal, lumalabo yung pagprint, saka nyo po siya i-adjust pataas. Ayan po ang purpose niyan. Yung iba po kasi is kapapalit lang ng ribbon, nakasagad na po kaagad. Yan po yung nakakasira po ng printer head. Laging sagad. Ito po kasi ribbon na to, yan, bagong palit yan. Siyempre malinaw pa po yan. Huwag munang isagad. Kailangan nakababa po muna siya, saka tataas. So yun, try natin ulit. Buhayin, open natin. Spread ulit tayo. Sure tayo. Okay na. So isa na ang hindi okay dito, yung printer head. Talagang palitin na. So kailangan ng requestan yun pag gaganon. Requestan ng bagong printer head para mapalitan. Tapos tayo. Okay. Eto, ayan na. Piprint na po. Ayan. Ayan talaga. Yung tama talagang printer head kahit na linisan. Kasi kita naman natin, may damage sa po yung pins ng printer head nito. Pero at least naayos natin yung pinakamahirap ayusin to, yung gear na to. Eto, makita nyo, umiikot na. And so yun, hanggang dito lang muna ang ating tutorial vlog ngayon. Ito, umiikot na to. Sa mga may kapares na problema dyan, thank you.